Hi, hello. Okay po. Bilisan natin habang hindi pa bumubuhos ang ulan. No, kakaiba signal number 3 pero wala po ano. Pero bugso lang po talaga ng hangin. But anyway, sige po, maupo na po ang bawat isa. We'll try to come from last week na turo ni Pastor Arnold. Tapos idudugtong po natin ngayon. Tanong nga lang kung natatandaan pa po natin yung turo last week. Naku, nag-isip na. Ano nga ba turo last week? Ano po turo last week? Ayan, yung may notes. Ano po yung turo last week? Jesus claims all our thoughts. No? Ano po yung verse dyan? I put all my thoughts into captive or in captivity to Jesus Christ in obedience to Him. No? All my thoughts, captive, in obedience to Him. So pag-usapan po natin ngayon, yun din pong ating buhay kaisipan. How we think, paano ba tayo mag-isip? Itutuloy lang po natin yung pinag-usapan last week. Paano ba tayo mag-isip? Ngayon tutuloy po natin. We'll be reading from Romans. Mabilis lang po to. I think this will be the fastest, quickest teaching na magagawa ko. Romans 12:3-8. Kung meron po kayong Bible, please read with me. Yan po yung isa sa verses na binanggit last week. Kung nag-notes po kayo. Particularly verse 2. Okay po. Do not conform in the pattern of the world. Instead, be transformed by the renewing of your mind so that you would know the good, perfect, and pleasing will of God. Romans 12 verse 2. Verse 2 po yun. Ngayon, tutuloy po tayo ng pag-aaral in verses 3-8. Sige po, lahat ng mga may Bible, magbasa. Kasi medyo maliit yung nasa sa slide. Okay po, pero basa tayo. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So, we, though many, are one body in Christ and individually members of one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. In the one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness. Basahin nyo na lang po sa Tagalog. Ang gusto lang po sabihin ng verses. Sa verse 3, lahat tayo ay kumikilos because of kahabagan. Grasya, grace. Sabi po dyan, dahil sa grace na binigay sa'yo, do not think of yourself too highly. Huwag mong tingnan masyado yung sarili mo na mas mataas kaysa sa iba na nasa paligid mo. Especially in the family of the believers. Kasi yan po ay binanggit in the family of the believers. Kasi nandiyan po yung iba't ibang gifting. May teacher, may prophet, mayroong, anong tawag dito? Leader, may giver. Kaya po natin sa inyo kasi may giver. No? Andiyan yung iba't ibang gifting. Yan po ay binanggit sa church. Pero magfo-focus po tayo, pakipindot. Magfo-focus po tayo dito. Sabi, do not think too highly of yourself than you ought to think. Pakipindot pa ng isa. Nakakatatlong slide na tayo. Diyan po tayo mag-focus. Huwag pag-isipan ang sarili na mas magaling, mas mataas kaysa dyan sa katabi mo.
later, hihimayin natin. Let's pray. Father, we thank you for allowing us to come out of our bed with life, with strength. Thank you, God, that even if there's a typhoon outside, but still, you allowed us to come inside, pumarito sa iyong bahay-sambahan together. And as we go over, God, allow us to be ministered by your words individually and corporately. God, I pray, let your words be handled with gentleness, be delivered with boldness, and be received with love. Because your words are life, light, and love for each one of us. Speak to us, God. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So do not think highly. Wag daw pakaisipin ng bawat isa sa atin na mas magaling tayo kaysa sa iba. Kasi may iba't iba daw function. Pag kinuha yung konteksto, may iba't ibang function. Pag binasa nyo pa po yung Romans 12, ang ganda. Yung susunod na verse doon, love sincerely. Basahin niyo po yung mga kasunod na verse hanggang sa dulo. Ang mga kasunod ng verse doon, do not take revenge is in the Lord. Yun po yung buong chapter 12. I encourage all of you, read Romans 12, buong chapter. Ang ganda po na pwede nating mailagay practically pamumuhay Kristiyano at pamumuhay bilang tao. So ito po yung susubukan nating himayin. Sa panahon po natin ngayon, kaming mga kabataan, ang tawag namin dyan ay, binilang yung sarili sa kabataan, sige. Ang tawag natin dyan ay pagiging narcissist or narcissistic. Later, mas may maiksing word dyan. Maraming word, pero kinuha ko na lang pinaka-word, narcissistic. Okay? Pag sinabi pong nating narcissistic, sa mythology or yung totoong pinagkuhanan niyan, yung origin niyan, si Narcissus po, siya yung tao, yung character dun sa mythology, na ang daming nanliligaw, ang daming may gusto sa kanya pero ayaw niya. Ang daming nag-express ng love, ayaw niya. To the point na kinurse siya ng isang god na pagtingin niya, kasi wala pa pong salamin nun, ang pagtingin niya sa image niya doon sa may river, na fall in love siya sa sarili niya. Yun po yung word na narcissistic. Yung masyadong in love sa sarili. Okay? Hindi sinabing bawal na mahalin ang sarili. Yung word lagi, yung masyadong in love sa sarili. Yun po yung naging sumpa. Kaya po narcissistic disorder, personality disorder. Disorder po yan. Yung masyadong mataas ang tingin sa sarili, bilib ang tingin sa sarili, no? Mamaya pag tingnan natin, mali ba yun? Mali bang tingnan yung sarili ko? Babalik po tayo dun sa verse. Ito po yung Narcissus, next. Ito po yung bulaklak, Narcissus flower. Okay? Kung kayo naman talaga yung bulaklak na yun, mapagyayabang mo yung sarili, ang ganda eh. Di ba po? Parang mai-inlove ka sa sarili mo mismo. Napakaganda po nung bulaklak na iyan. So yan po yung isang susubukan natin. Meron ba ako niyan? Narcissistic ba ako? May personality or disorder ba ako na masyado ang tingin ko sa sarili ko? Kasi sabi nung verse na aaralin natin, by the grace given to you, do not think. By the grace given. Huwag niyo po kalimutan yung grace kasi doon tayo magtatapos mamaya. By the grace given to you, do not think too highly of yourself than you ought to be. Ibig sabihin, pwede mo naman pala yung tingnan yung sarili mo. Wag lang doon sa dapat hindi, rather than you ought to be. Pwede ka naman tingnan sa sarili mo. Wag lang sobra. Wag lang lalagpas. Okay po? At sa panahon po namin ni Alisa, ang tawag namin dyan ay GGSS. Ano po yan? Kami po ay,
pag humarap sa salamin, gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili, galing na galing sa sarili. Yan po ang term ng mga kabataan ngayon, no? Kaya po pag narinig nyo yan, at least meron po kayong natutunan ngayon, no? Sa ating mga elder. Yan po, pag narinig nyo sa kabataan, yan po ang ibig sabihin yan. GGSS. Hindi po si Vice Gandan. GGSS, gandang-ganda, gwapong-gwapo, galing na galing sa sarili. Yan po yung paalala din sa atin ng Romans 12:3. Baka GGSS tayong lahat na galing na galing tayo sa sarili natin, gwapong-gwapo, no? Magandang-maganda than we ought to be. Than we ought to be. Ibig sabihin, maganda ka naman, pero baka sumosobra na yung pagtingin mo sa sobrang ganda mo. No? Gwapo ka nga, pero baka sumosobra na. Magaling ka nga, pero baka, no? Yung galing mo ay hindi na dapat yung ganyang sobrang pagtingin mo sa sarili mo. GGSS. Now, bakit ba natin ito kailangan pag-usapan at pag-aralan? I hope later makikita natin yung kahalagahan ng topic na ito. So, I only have 3 points. Next, the ABCs. Sige po. Okay. Sige, labas mo na. Okay, mamaya. Meron po isang character sa Bible na mayroon pong narcissistic personality disorder. Meron din siyang GGSS na sarili. Meron pong pictures dyan. Mahuhulaan nyo kaya? Sino yung character na yan? Kung nagbabasa kayo ng Bible, kilala nyo yan. Sa picture pa lang. Si RG alam eh. Ate RG. Ay, very good. Book of Esther, particularly starting chapter 7 onwards. See? Haman. Very good. Sa mga nagbabasa ng kanilang Bible. Okay po. Yan po yung mga picture na makikita nyo po patungkol kay Haman. Okay? Si Haman, naghahaman sa sobrang believe sa sarili. Okay po. Bigyan natin ng kwento. Si Haman po ay nagkaroon ng friction sa isang taong nagngangalang Mordecai. Si Mordecai po, siya po yung nakaupo doon lagi sa pamintuan ng court, ng hari, yung papasok sa palasyo ng hari. Lagi po siyang lagi po siya nakaupo doon, si Mordecai. Si Haman po, siya ay second to the command to the king. Ibig sabihin, mataas po yung ranggo. Okay po. Sa tuwing papasok siya sa palasyo, lahat po ay yumuyuko sa kanya, maliban kay Mordecai. Ulit po, lahat yumuyuko sa kanya, maliban kay Mordecai. At dahil po dito, busit na busit siya. Pa naman to? Ako yung second in command. Darating ako, dapat nag-good morning ka. Dapat binubuksan mo yung pinto. Dapat pinapansin mo ko. Binibigyan ko na po ng practical na example. No? Particularly ako, dahil ako ay leader. Meron po akong ganyang disorder, malamang. Yung pag hindi na good morning, nako-call na attention. Kaya minsan binabantayan ko po yung sarili ko. Kasi mga sintomas po yan, baka katulad ko po kayo, I'm exposing myself to you para din makarelate kayo. Baka may ganun po kayong sintomas na kapag hindi nakapag-good morning sa inyo tao, inis na inis yung loob nyo. Nasa brink na po kayo ng narcissistic at saka thinking of yourself too highly. Simpleng sample pa lang po yun. Another sample, yung hindi nag-reply. Hindi nag-reply to. Subordinate ko hindi nag-reply. Ayan. Yan po ay mga sample na we're thinking too much, too highly of ourselves. Practical po yan. Kung nangyayari po yan sa inyo, at least po ngayon, nararamdaman nyo, ay, yung pala yun. I'm thinking too much, too highly of myself. Balikan po natin yung kwento. Si Haman ganun. Hindi lang po siya binati,
hindi talaga binabati ni Mordecai. Sa sobrang buwisit niya, ginamit po niya yung kapangyarihan niya. Nagplot po siya against, nag-isip siya ng mga bagay against kay Mordecai. Pinlano niya talaga. To the point na nagpagawa po siya ng, alam niyo po ba tawag dyan? Ano po? Bitayan. Tama naman po sa Tagalog. O, sa English, para po may mauwi tayo kahit isang word na English, ang tawag po dyan ay gallow. Okay po. Yan po ay yung panggarote noon, yung pangpatay. Ang tawag po, gallow. May makikita po kayo dyan, yung square sa ilalim. Dan po tutungtong yung square or rectangle. Nakatungtong po doon yung tao, tapos bubuksan yon, tsaka pa lang po siya mabibitay. Okay po, mawawalan kasi siya ng tinutungtungan. Nagpagawa po si Haman, particularly para kay Mordecai, ng gallow. Talaga pong pinaggayakan pa niya. Sa pagbinasa niyo po yung Esther, meron pa sukat yan. Basahin niyo po yung Esther, may sukat pa. Yung pinagawa ni Haman. Ulit, particularly para po kay Mordecai. Balik tayo, Romans 12:3. If we're thinking too much of ourselves, highly of ourselves, ganyan po mangyayari sa atin. Matutulad po tayo kay Haman. Ano po yun? Yung hindi ka lang napansin, hindi lang nag-good morning sa'yo, hindi lang nag-reply, gagawin mo na ang lahat. Alam mo yun? Grabe yung energy, effort ni Haman. Inilagay niya yung sarili niyang posisyon, ginamit niya yung sarili niyang posisyon para lang makapaghiganti kay Mordecai. Come to think of it. Mga kapatid, come to think of it. Kung gaanong enerhiya yung in-effort ni Haman para lang makaganti kay Mordecai. Kung tutuusin, second in command naman siya. Sino ba naman si Mordecai para maapektuhan yung buhay niya? So ang ibig sabihin, itong si Haman, kung aaralin natin, ganun na lang kaliit ang tingin niya sa sarili niya. Na kahit second in command na siya, in position, pero naaapektuhan pa siya ng isang Mordecai. Naget niyo po yung gusto kong sabihin sa point na yon? Kung totoong mataas ang tingin ni Haman sa sarili niya, dahil in position siya, hindi siya bababa sa level ni Mordecai to the point na magpapagawa pa siya ng isang bitayan or gallow. Tuloy po natin ang kwento. So nagplot po siya, napakaganda na po nung plano ni Haman sa isip niya. Sa isip niya, maganda na yung plano, planchado na. Nagpatawag ang hari, okay? Siyempre, meron pong part dun sa story na shortcut ko lang po. May part po kasi sa story na papapatay kasi yung mga Jew. Okay po. Kaya po nagpatawag si Mordecai kasi nakaalam. Pinaalam niya po kay Queen Esther. In short, nag-ayuno po sila. Okay? Tapos nagkaroon ng pagkakataon si Queen Esther na makipag-usap sa hari. At doon po nagkaroon ng pagkakataon si Queen Esther na hilingin yung dapat niyang hilingin. Sinushortcut lang po natin kasi hindi po yan yung pinaka-topic natin. Okay po? So, dumating yung pagkakataon, cut natin yung story. Yan pong ginawa ni Haman na bitayan or gallow, i-end na po natin yung story. Ang totoo, sa kanya po ginamit yan. So, pakibasa nyo na lang po Esther chapter 3 hanggang 7 kung hindi po ako nagkakamali. No? Si Haman, dahil lang thinking too highly of himself, namatay sa sarili niyang kagagawan. Naapektuhan siya ng isang Mordecai.
Alam niyo po kung ba't nakaligtas si Mordecai? Nagkaroon po ng pagkakataon, ni-review yung scroll, nakita na sa history, may ginawang kabutihan itong si Mordecai na hindi pa nare-reward. Kaya ang ginawa ng hari, ipinatawag si Haman. Ito pa po isang nakakahiya. Isang humiliating part sa buhay ni Haman. Sabi ng hari, Haman, sa tingin mo, anong magandang gawin sa isang tao na may magandang ginawa sa palasyo, may magandang ginawa sa atin, pero hindi pa na bibigyan ng reward. Okay? Sabi ni Haman, thinking too highly of himself, na akala niya siya yung ire-reward. Inuulit-ulit ko po kasi gusto ko kayong ibalik sa Romans 12:3. Thinking too highly of himself, ay, ako siguro i-reward nito. Okay? Kaya napakaganda po ng sinagot niya sa hari. Mahal na hari, maganda po na ipasuot niyo po yung robe niyo sa kanya. Tapos po, habang suot-suot niya yung robe, iparada niyo po sa ating bayan. Para po sabihin na, ito, ang may naitulong, may magandang nagawa sa ating bayan. Ulit, thinking of himself na siya yon. Ang ganda nung ginawa niya, no? Ang ganda na isip niya. Sabi ng hari, ay, napakaganda, napakagaling mo talaga, Haman. Ikaw talaga ang best in second in command. Dahil dyan, sige, puntahan mo si Mordecai, gawin mo yung sinabi mo sa kanya. Kaya po, si humiliating part, si Haman, kinuha si Mordecai, na hindi nga siya pinapansin, pero siya pa yung kumuha, sinuotan ng robe ng hari, at siya po mismo ang nagparada, ito po, nagparada kay Mordecai. Humiliating part. Ano po matututunan natin dyan? Anything that we think of ourselves too highly na makakapagpababa sa ibang tao. Ulitin ko po. If we're thinking too highly of ourselves, especially kung magre-resulta siya ng pangmamaliit o panghahamak sa kapwa, bumabalik po yan. Yun yung masaklap doon. Okay po, read your Proverbs. Even in Proverbs, sabi, don't think wickedly sa mga kapwa mo kasi it will go back to you. In the New Testament, ang gustong sabihing law dyan, the law of sowing and reaping. Anong tanim mo, ani mo. Malinaw po ang Biblia. Napakalinaw po ng prinsipyo ng Diyos when it comes to thinking too highly of ourselves than we ought to be. Pero, gusto ko din po sanang may matutunan tayo dun sa kwento. Alam nyo, may problema din naman kasi si Mordecai. May problema din naman po si Mordecai. Kasi talaga namang dapat niyang batiin dahil in authority si Haman. No? Sometimes akala natin wala ding thinking too highly itong si Mordecai. Pero sa totoo, may thinking, tinitingnan din niya yung sarili niya too highly. Hudyo ako. Ang sinasamba lang namin ang Diyos. Totoo naman yon. Ang sasambahin ay Diyos, pero napakalinaw pa rin ang salita ng Diyos. All authorities are established by God in the New Testament. So anong sinasabi? Respect authorities. May problema din po si Mordecai kung aaralin niyo po yung story. Kung yumuko lang siya, kung bumati lang sana siya ng good morning, kung nag-reply lang sana siya sa chat, hindi sana yung bugsong damdamin ni Haman. So baka may Mordecai din po tayo sa atin. No? Dalawa yun. Baka mayroon tayong Haman spirit, meron din tayong Mordecai spirit. Si Mordecai po is not respecting or not giving due respect sa authorities. Baka may ganyan din po tayo. Ba't ako yuyuko sa'yo? Sino ka ba?
Ba't ako susunod sa'yo? Sino ka ba? Mas magaling ako sa'yo. Mas may pinagtapusan ako. Ba't ako susunod sa'yo? Mamaya, iisa-isahin po natin yung mga praktikal na halimbawa niyan sa buhay natin. No? Si Haman at si Mordecai. Sino kaya tayo doon? At ano kaya yung nararanasan natin? At dito sa church, ano kaya yung spirit na mayroon din tayo? Because, balikan natin, Romans 12:3 hanggang 8. Baka mamaya, we're thinking too highly of ourselves. Masyado ang tingin natin sa sarili natin to the point that we're not using, hindi na natin ginagamit yung gifting natin. Bakit ako maghuhugas ng plato? Teacher ako. Sa teaching ako. Ba't ako mag-ayos ng upuan? Sa admin ako. We're thinking too highly of ourselves. Ba't ako ang unang kakamay sa kanya? Siya lumapit sa akin. Thinking too highly of ourselves. ABC. We have the ABC. Sige. On thinking too highly of ourselves. 1. A. Arrogance and avenge. Kapag po we're thinking too highly of ourselves, yan po yung magiging resulta. Arrogance. Pagiging arrogante. Bakit ako? Bakit akong bababa? Pasimplihin po natin, practical na halimbawa. Magulang, puntahan natin magulang. Ba't ako makikipag-usap dyan? Anak lang kita. Ikaw ang dapat mag-sorry. Ikaw ang dapat, lalo sa kulturang Pinoy. No? Kulturang Pinoy, ang mga magulang, napakabihirang mag-sorry. Kahit dapat mag-sorry. Bakit hindi po laging tama ang magulang? Minsan may point ang mga anak na ayaw nating pakinggan dahil tinamaan yung ego mo and you're thinking too highly of yourself, magulang ako, tatay ako, nanay ako. Bakit ako ang bababa? Napakabihira po niyan sa kulturang Pilipino. Yung nagsosoring tatay, nagsosoring nanay, inaamin na, anak, oo nga, mali ako. Oo, anak, tama, may point yung sinabi mo. Aminin man po natin o hindi, yung sinasabi ko po ay totoo. Napakabihira. Lalo po, ang kausap ko ngayon, point, mga magulang, mga mahal na magulang, no? Opo, magulang po tayo, nanay, tatay, tayo, pero hindi po laging tama tayo. Hindi po laging tama tayo. Minsan, kailangan din po natin pakinggan yung mga anak natin. Don't think too highly of yourself. Practical na halimbawa po yan. No? Another, ito, mga leader. Mapa-church, leader sa trabaho, leader sa school, no? Kung kayo ay nagiging leader, yan din po yung mga magiging sakit if we're thinking too highly of ourselves. Ba't ako gagawa niyan? Dapat siya gumagawa niyan eh. Isa po yan sa magiging problema kapag leader. At dapat po nababantayan ng bawat isa, leader. Yung masyadong pagtingin sa sarili than we ought to be. Bilang mga Kristiyano, spiritual naman, hindi nagtataas ng kamay. Ako nagtataas ng kamay. Ba't ganun siya mag-praise and worship? Pag nakikita na po natin yung mga ganyan. O kaya, spiritual arrogance. Mali yan. Yung nakikipagdebate, lalo sa ibang relihiyon. Mali yan. May point po na pwedeng ipaglaban, pero para makipagdebate ka na wala naman pong kinapupuntahan ng debate,
thinking too highly of yourself. Kasi kung totoo naman yung nilalakaran natin, hindi na po natin kailangan maging Haman. Hindi na natin kailangan pumatol sa Mordecai. Kung mali yung nilalakaran nila, lalabas naman at lalabas yun. Kung totoo yung nilalakaran natin, lalabas at lalabas yun. We don't need to battle it on their level. Hindi natin kailangan labanan sila sa level nila. Okay po. Usually, akala natin pag pumapatol tayo, nananalo tayo. Mali po. Bakit? Sa tuwing pumapatol po tayo, bumababa po tayo sa level nila. Ito ka sana eh. Totoo sana yung hawak mo eh. Nasa katotohanan ka sana eh. Okay? Pero dahil pumatol ka, eto siya, anong gagawin mo para makapatol? Bababa ka. Pag pumatol ka, bumababa ka sa level niya. Magkapantay na lang kayo. Actually, hindi na kayo magkapantay. Bumaba ka ng level. Mas mababa ka na ngayon sa kanya. Kasi dati kang mataas, bumaba ka. So, hindi po lahat pinapatulan. Lalo kapag siniyasat mo yung puso mo, napapatulan mo lang siya kasi gusto mong may patunayan. Hindi ka bumati Yung mga simpleng, hindi ka nabate. Tapos ikaw yung, good morning. Alam mo yung pasaring na, dahil hindi ka nabate ng good morning, ikaw yung lalapit pero papasaring, good morning. Yung para bang, yung pasaring na binigyan ko siya, si Brother Anselmo, tapos hindi nag-thank you, sasabihin ko, you're welcome. Ganon. Ganon po yung highly thinking of yourself. Ano kung di siya mag-thank you? Character mo ba yon? Hindi. Character niya yon. Ikaw, yung character mo na nagbigay, bigay mo yun. Kung talaga magbibigay ka. Pero asking in return na dapat mag-thank you siya, ano na yun? Siya na yun. Naget po natin yon? Mga simpleng sample ng Romans 12:3, thinking too highly of ourselves. Kaya ako po mabilis na nasasabi sa inyo dahil lahat po nung sinasabi ko sa inyo ay akong ako. Mamaya, iisa-isahin pa natin. Pangalawa sa letter A, avenge. Bakit po ba gustong mag-avenge ng isang tao? Bakit niya gustong gumante? Kasi, okay po, ano pa? Nasaktan, sabi na Tilin. Para ipakitang mas magaling siya. Thank you. Or, kaya po tayo madalas gumagante kasi alam natin, sa isip natin, tama tayo. Tama. Hindi tama ako eh. Ako yung tama. Halimbawa sa mag-asawa, ako yung tama eh. Kailangan kong gumante. Kailangan kong... Ganon po kadalasan ng pagganti. Kaya gumagante ang isang tao kasi thinking sa sarili niya, ako yung tama. Siya yung tama. Wala pong kinapupuntahan yun. Kasi uulitin ko po, kung tama ka naman, hindi mo na kailangang ipaglaban ang tama. Kasi yung tama, ipaglalaban na niya yung sarili niya. Dahil ang tama ay magiging tama sa huli. Nakuha niyo po? Ang tama hindi na ipinaglalaban ng sarili niya. Kahit manahimik ang tama, tama pa rin yan. Sino po yung hindi nananahimik? Yung maraming sinasabi? Yung mali. Yan yung madalas. Aralin niyo po. Tingnan niyo, obserbahan niyo po ang buhay. Sino yung mas maraming sinasabi? Kadalasan, sila yung maraming kailangan pang patunayan kasi mali. Pero yung madalas na nananahimik, kasi tama yung hawak niya, siya din naman yung magwawagi sa huli. So don't take avenge kasi you're thinking too highly of yourself na ako yung tama. Kung totoong tama ka, hindi mo na kailangang ipaglaban yan dahil lalabas at lalabas ang tama. Brother Arn, di ba pwedeng
ipaglaban talaga. Pwede naman po, no? Baka ma-misinterpret ninyo. Pwede nyo naman pong ipaglaban, sabihin yung ponto de vista ninyo. Sabi nga ng matatanda. No? Pwede nyo namang sabihin yun. Pero kapag nakikita nyo nang mag-aaway lang din kayo, masisira ang relasyon ninyo, tama na. No? Tama na. Sabi nga, better to be kind than to be right. Mas mainam pang maging kind ka kaysa ipagsiksikan mo at ipagdikdikan mong tama ka, na sa huli, tama ka nga pero sira naman kayo. O practical ulit na halimbawa niyan, mag-asawa, sa magulang, sa leader at saka subordinate. Minsan yung subordinate, tama naman siya eh. Pero kahit ipaggitan niya yung tama niya sa superior niya, mas mainam pa minsan eh, tumahimik eh. Kasi pag ginit mo yung sarili mo, lalo subordinate ka sa superior mo, pag nabuisit yung superior mo, hayaan mo na lang. Ang ending naman, pag ginit-git ng leader mo o superior mo, yung gusto niya, tapos sinabi mo, hindi po, hindi talaga pwede. Tapos hindi pa rin nakinig. Tapos tinuloy pa rin ng leader mo. Tapos sa huli, sinabi, oo nga, tama ka, hindi nga pala talaga pwede. Mapapahiya din naman eh. Sino lang ang napapahiya? Yung mali. Yung tama, hindi yan napapahiya. Kaya nga po si Haman, napahiya po siya kasi mali yung intensyon ng puso niya. Kailanman hindi napahiya ang tama. Ulitin ko po, kailanman hindi napahiya ang tama. Mahirap nga lang tungtungan, no? Mahirap lang minsang tungtungan. Next, letter B. Yung laging sinasabi sa pageant, no? The brain, the beauty, and the body, no? Gusto ko sanang dugtungan, kaso hindi ka kasya sa slide eh. Dudugtong ko sana yung bank account. Minsan, we're thinking too highly of ourselves because we have the brain. Magaling ako, matalino ako. Ba't ako susunod sa idea mo? Palpak yung idea mo. Walang sinabi idea mo. Thinking too highly because you have the brain. Pero remember, ang isang matalinong tao, sanay makinig sa ibang tao dahil hindi mo alam lahat. Kahit you have the brain, pero hindi lahat ng brain sa mundo nasa iyo. At kahit lahat ng brain sa mundo nasa iyo, still, hindi mo pa rin alam lahat. Don't think too highly of yourselves because you have the brain. Still, learn to listen. Matutong makinig, matutong kumuha ng perspektibo, pananaw ng ibang tao. No? Learn to listen. Hindi lang yung alam mo ang laging tama. Next, I have the beauty. Ba't ako makikinig sa'yo? I have the looks, I have the... Diba? Lahat po yan, the body, even the body, lahat po yan nagsishrink eventually. Huwag nyo na pong tingnan yung katabi nyo. Lahat yan nagsishrink eventually. Pag tumanda, lahat kumukulubot, lumalawlaw. No? Walang pwedeng ipagmalaki ang bawat isa sa atin. Kahit pa yung beauty mo, yung body mo, yung brain mo, kahit pa yung bank account mo, that you are thinking too highly of yourself, wala po. Okay? And last, comparison. If we're thinking too highly of ourselves, most of the time, nagko-compare po tayo. Ulitin ko, ba't ako susunod sa kanya? Nagkukumpara na ako. Na-get nyo po? Bakit ako susunod sa kanya, siya naman ay ganito, ako naman ay ganito? Comparison. Thinking too highly of ourselves, lahat po ng ABC na to, kapag po ito sinunod nyo, sigurado po magiging miserable buhay nyo. Kaya po natin pinag-uusapan. Yung ABC na yan, pag sinunod nyo po yan, magiging miserable ang buhay ninyo.
ba't yan ang tinuturo mo, Brother Arn? Para po gawin natin yung kabaligtaran. Okay po. Gawin natin yung kabaligtaran. Pwede ba akong magkumpara? Pwede po. Ulitin ko lang, naituro ko na din dito yon. The best way to compare is compare yourself not to the other people, but compare yourself to yourself. Okay po. Last year, ganito yung grade ko. Tapos ngayong year, ang ganda ng grade ko sa mga nag-aaral. Okay? Health. Last year, ganito timbang ko. Ganito na timbang ko ngayon nag-improve. Last year, ganito yung laman ng savings ko. Nadagdagan ng piso. Nag-improve. The best way to compare is to compare yourself to yourself. Wala kang ibang kalaban kung hindi sarili mo. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. Kung gusto nyo pong maging miserable ang buhay ninyo, kumpara nyo po yung sarili nyo lagi sa ibang tao. Kung gusto po nating maging miserable ang church natin, ikumpara po natin lagi yung church natin sa ibang church. Comparison. Thinking too highly of ourselves, comparing ourselves, mas magaling kaya yung church namin sa church nila. Dalawang side kasi yan Galing no church namin kaysa sa church nila. Too highly of ourselves. Magiging miserable po church natin. Bakit sa church nila may ganun? Sa atin walang ganun. Magiging miserable po ang church natin. Subukan nyo pong ganun gawin lagi. Magkumpara. Pero ikumpara nyo, church natin, dati walang gantong scaffolding. Ang ganda. Meron na ngayon may tela pa, may blue, may yellow, may pink, may green. Diba? When you try to compare yourself to yourself, doon mo makikita yung kagandahan ng buhay. At hindi mo makikita, you will not compete. Ito po comparison. When you compare, do not compete. Bakit? Balikan po natin yung binasa natin, Romans 12. Hindi ko po alam kung nabasa nyo ng buong puso kanina Ang totoo nating dapat gawin is not to compete, but to complete each other. We need to complement each other. Yung word po na complement, C-O-M-P-L-E-E-M-E-N-T, dalawa po kasi yung word na complement. Yung isa ay complement na I. P-L-I-M-E-N-T. Yung I po, ang complement na yon, ibig sabihin praise, pinupuri kita. I compliment you. Pero kapag sinabi natin compliment na letter E, I complete you. Kino-complete kita. Compliment. Para po siyang ano ko ba pasimplin? Yung sample. Mabilis. Ano po ang kapartner ng kare-kare? Kanin, syempre. Hindi, tama. Bagoong, no? So, nagko-compliment po si kare-kare at saka po si bagoong. Parang kulang si kare-kare kapag walang bagoong. Yun po yung word na compliment. Get po natin yon? Now, sa church po, pag nagkumpara tayo dito, kinumpara na, mas magaling ako sa'yo. Mas magaling siya. Pag nagkumpara po tayong ganon, hindi po tayo nagko-compliment. Nagko-compete po tayo sa bawat isa. Magkakasira po tayo pag nag-compete tayo. Lalo, halimbawa, nakipag-competensya ako kay Renison. Ako, talo ako agad. Mas malaki siya ako sa'yo. Joke lang naman. Mas matangkad siya sa church po, kasi gusto kong bumalik na tayo, patapos na po ako. Balik po tayo. Iba't ibang gifting doon. May teaching, prophesying, may giving, may leading. Sa church po, pag tayo ay nagkumpara sa bawat isa, we're competing each other. Hindi po natin kalaban ang bawat isa. Hindi po natin kalaban ang bawat isa. We need to complement each other. Kailangan para po tayong kare-kare at bagoong. Hindi nag-aaway. Get po natin yon? So, ang prayer natin, we don't think too highly of ourselves, mas magaling ako sa'yo, lalo sa church, hindi. Hindi din ako makikipagkumpara sa'yo, hindi.
kung ano yung ginagawa mo, gawin mo, and I compliment you with letter I, and I will also compliment it with letter E. Dalawa po kasi. Halimbawa, si Ate Jenny. Ay, ang galing mong maging usher, Ate Jenny. Talagang mula dito, nakita mo ko, tumakbo ka pa, pumunta sa pintuan para kamayan ako. Compliment, praise. Okay? Pero, iko-compliment ko din yon. Kakamayan din kita. Hindi yung kinakamayan ka na, hindi mo paabot yung kamay mo. Kumbaga, you need to work together. Church, Gios, we need to work together. Kasi ang trabaho ng kaaway, sirain po tayo. Maglabanan tayo. Hindi naman po tayo magkakaaway. Hindi po tayo magkakaaway. We need to complement each other. Bakit? Balikan po natin yung verse. By the grace given to all of us. Lahat naman po tayo dahil lang sa grasya ng Diyos eh. Lahat po tayo dahil lang sa grasya ng Diyos. Kaya nakakatugtog yung tumutugtog, kumakanta dahil lang sa grasya ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng tech dahil sa grasya ng Diyos. Kaya ako nakakatayo dahil lang sa grasya ng Diyos. Kaya may mga leader dahil lang sa grasya ng Diyos. Kaya nagpapatuloy ang church dahil lang sa grace ni God. Kaya po sinabi doon, by the grace given to you. Hindi ko na po maibalik eh. Pero yun po kasi yung pinakadulo natin ngayon. By the grace given to you. Hindi mo gagamitin yung grace na yan to disgrace other people. Gagamitin mo yung grace na yan so that you can extend grace sa katabi mo. Bakit? Nabubuhay ka lang dahil sa grace ng Diyos. Wala kang karapatan to put other people in disgrace dahil ikaw ay nabubuhay lamang sa grace ng Diyos. Walang pwedeng ipagyabang. Walang pwedeng ipagmalaki ang bawat isa sa atin. Habag at habag lamang po ng Diyos. Kaya this morning, last slide na po ako, ang paalala po sa ating lahat. Kasi pinag-usapan na natin, kung matatandaan nyo, yung kay Pastora, Joy, the limitless prayer, okay? And then kay Pastor Arnold, the mindset, the thinking. Pero gaano nga ba talaga yung pagtingin natin sa sarili natin? If we're thinking too highly of ourselves, kailangan po natin mag-ingat. Individually. Pero ang pangalawang tanong, if we're thinking as a church too highly of ourselves, may ganun po kasi. Yung church, masyadong mataas ang tingin sa sarili niya. May problema din po tayo doon. No? The last slide comes from James chapter 4 verse, kalimutan ko, 6 and 10. Malinaw na malinaw po yan. Yung pong God opposes the proud but gives grace to the humble, nilift din po yan from the Old Testament. Okay? Inulit po sa New Testament. Kasi yan po ang prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos, yung grace niya, kaya po sabi ko sa inyo, tandaan niyo yung grace. Yung grace niya ay dadaloy lamang to the humble. Tama ba? Or to the hambog? To the humble. Yung grace niya dumadaloy lang to the humble. Kaya po makakapaglingkod tayo sa bawat isa because of our grace. Because of the grace given to us. No? Pag hindi po tayo tumungtong sa grace, magiging mayabang po tayong lahat. Sure yun. Magiging mayabang po tayong lahat pag hindi tayo tumungtong sa grace. Kaya po, balikan natin yung bawat isa, individually as a church. God opposes the proud but gives grace to the humble. At sabi sa verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Paano ka pa i-exalt ng Lord kung sa tingin mo, mataas na yung tingin mo sa sarili mo? Wala na. Diba? Exalting yourself, wala na. Ang tendency nun, bumagsak ka na. Kaya nga daw po mahirap lagi yung nasa taas.
Kasi wala nang ibang daan yan. Ano na lang daan yan? Lagapak. No? Always keep your feet grounded. Always keep your feet grounded. Maganda yan sa kasabihang taga-Filipino. Itapak mo ang paa mo sa lupa. Minsan sa semento. No? Kasi paalala yon na ikaw at ako ay galing sa lupa na mag-aamoy lupa na ililibing sa lupa. Magpakababa. Magpakalupa, sabi ni pastor. Magpakababa. No? Yung pong kasabihan na yon, ang gustong sabihin nun, humble. Humble yourself. Tungtong ang paa sa lupa. Sa athletics po, meron silang namang kasabihan, paa sa lupa, mata sa langit. Yan, ang kasabihan ng mga atleta. Paa sa lupa, mata sa langit. Ibig sabihin, remain to be humble and give praise back to God. Saktong 10, I'm about to end. Ito pa po yung mga ilang sample kapag we're thinking too highly of ourselves. Dalawa po na extreme. Hypersensitive at hyperinsensitive. Or oversensitive at overly insensitive. Halimbawa, pahalikan natin si Haman at saka si Mordecai. Si Haman, overly sensitive. Hindi lang nayukuran, hindi lang nabati ni Mordecai. Nakuha niyo po? Yan ang mga senyales po, sintomas ng too highly, overly sensitive. Masyadong sensitive. Hindi lang nabate, hindi na pasalamatan, hindi na good morning, hindi lang napansin. Kasi dapat napansin ako, dapat napansin yung maganda kong damit, dapat napansin yung bago kong buhok, dapat ba umikot ang mundo sa'yo? Overly sensitive. Meron din naman, extreme, overly insensitive. Dahil masyadong mataas ang tingin sa sarili, kahit ano pang mangyari sa'yo, hindi dapat, nandito ka ng gantong oras. Hindi dapat ganito suot mo, dapat ganito. Overly insensitive. Yan po yung babantayan natin. Thinking too highly of ourselves. Tanong, last 3 minutes. Ano yung gift mo? Kasi yung Romans 12, gusto ko lang pong balikan. Ano yung gift mo, nagagamit ba yun sa church? Kasi pag hindi yan nagagamit, you're thinking too highly of yourselves also. Ba't papagamit sa church? Bakit ko papagamit yan sa church? Sayang oras ko, sayang panahon ko, wala namang bayad. Sa labas ko to gawin, may bayad. Yan po yung isang iiwan kong tanong sa inyo. Kasi yung binasa po natin is all about gifting. Pag hindi po kayo nagpapagamit sa Diyos, that's also a sign of arrogance. Ba't ako pupunta dyan? Ba't ako makikipag-fellowship? Bakit ako magpapagamit? Kung architect ako, kung nurse ako, kung teacher ako, bakit? Anong mapapala ko dyan? Sign of arrogance po. Yan. No? Next na tanong po, naiiwan natin sa bawat isa. Between the two, Haman and Mordecai, sino ako? Pangatlo po, na gusto ko pong i-assess natin. Lahat po tayo. Lalo kung kayo po ay leader. Uulitin ko po, lahat naman po tayo ay leader. Lalo kung magulang ka. Okay? Lahat po tayo leader. Ang tanong pong panghuling tanong, yung leadership mo, saan na napunta? Sa ulo o sa puso? Dugtong ko, last na tanong. Yung relihiyon mo, saan napunta? Sa ulo, sa puso? Kasi sabi, too much, paraphrase lang no, in the Bible, aanhin mo ang isang new convert
kung it pops up the head. Kukunin ko po yung verse, pero I know there's a verse. Anong ginawa ng reliyon sa'yo? Pinuff up ba? Pinalaki ba yung ulo? O mas pinalaki yung puso? Let's pray. Father, we thank you. Salamat po sa pagpapaalala sa amin. Romans 12. Thank you that the battle belongs to you. And thank you for reminding us that battle starts sa utak, sa isip. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin to win the battle sa isip pa lang. That we think not of ourselves too highly. Na tingnan namin yung sarili namin na dahil lang sa grasya at habag mo, kung bakit kami nakakatayo, kung bakit kami nakakagawa, kung bakit namin na itataguyod yung dapat naming itaguyod. God, it's only by your grace. And I pray, God, tumimo sa puso ng bawat isa that because of that grace, magpapagamit kami, magpapatuloy kami to complement each other in the church. Here in the church, God. Because that is our design. Hindi mo kami dinisenyo to compete each other. Dinisenyo mo kami para mag-complement to one another. I pray, God, sa Kanya na mayroong talento, sa Kanya na mayroong kakayahan, sa Kanya na may brain, body, and beauty, kausapin mo siya na magpagamit sa iyo because it's only by your grace. Kaya meron siya ng kung anong meron siya ngayon. Thank you, God. And Lord, we are asking for forgiveness, especially as a church. If we're thinking too highly, na kami yung magaling, kami yung tama, Lord, will you please forgive us? Cleanse us from those thinking. We humble ourselves before you, God. Let your grace overflow. Let your grace overflow individually and as a church. Thank you, God. Holy Spirit, I pray, continue to talk to each one of them. Continue to process it. Allow them to take time. God, allow them to have time to really assess themselves, to really assess ourselves, God. Teach us, God, to think and mirror ourselves, not to the other people. Hindi ikumpara yung sarili namin, but to compare ourselves to you. Ikaw yung pamantayan, ikaw yung standard, God. The Christ-likeness. And God, again, we ask for forgiveness kung na-misrepresent ka namin dahil naging mayabang kami. Na-misrepresent ka namin kasi masyadong mataas yung tingin namin sa sarili namin. Na-misrepresent ka namin, God, because of comparison. God, I pray that you will forgive us and teach us to keep our feet grounded for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Hello. Na-bless po ba ang lahat? Maganda yung turo. Nakita ko yung kailangan maging humble tayo. Hindi yung mas mataas ang tingin natin kaysa sa iba. Bilang isang Kristiyano, kailangan lagi tayong nasa baba. Katulad ng Panginoon, nanggaling sa taas, pero nagpakababa para sa atin. Be like Christ. Yun po. Dako po tayo sa pagkakaloob. Pag-pray na po natin yung kakaloob natin. Let us pray. Father God, thank you po, Panginoon, sa buhay. Lord God, sa lakas na pinagkaloob niyo sa amin sa araw na aming buhay. Lord God, di namin kayang bayaran ng anumang bagay o salita, Panginoon, ang lakas na binibigay mo sa amin sa araw-araw na aming buhay. Lord, ialay po namin po itong
aming handog sa iyo, Lord God. Magamit po ito, Panginoon, sa iyong gawain, sa ikalalago, Panginoon, ng iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, maraming salamat po. Hanggang dito lang po, Panginoon. Sa iyo pa po rin pinakasamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. O Diyos, kung kami ay luluho at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, ating tanggapin ang pagulan ng pagpapala. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Lang. Sige po. Announcement po, November 30, meron pong meeting ang board at saka po mayroon pong invitation for the leaders. Wait na lang po, especially mga department head or leaders ng invitation. But that's the November 30, Saturday, 5 a.m. in the morning, magdo-dawn watch po and hopefully matapos po siya ng 3. What's the meeting for? That's pre-planning. Sana makapag-planning na. Pag hindi talaga naubos yun, at least may December pa. Planning po for 2025. So please pray for us sa mga, yung atin po ng meeting. Ipag-pray nyo po kami na yung direksyon ng Diyos para sa GIOS for 2025 ang talagang mapagkasunduan po sa meeting po na iyon. Ano pa po announcement, Pastor? Ito pa. Adults, Juniors Fellowship, November 24. Yun naman ay next week. Okay po. So may makanya-kanya din pong announcement. Iyan. Thanksgiving po natin ay December 22. Lunch po. Okay. Pero same service. Caroling po sa mga may gustong bigyan ng sobre, punta po kayo kay Ate Jenny para po makakuha po kayo ng sobre at mailista din po or letter. Mag-start po yun ng December. Tama po, Kuya Vil. Yun po yung ating mga announcement. Kung wala na po, tayo po ay tumayo. Manalangin. Let's pray. Father, thank you that your grace is abounding every day. Your mercies are new every morning, and your steadfast love never ceases. Thank you, God. Salamat po. And God, as we go over sa linggong ito, dalangin po namin na kung paano po namin narinig ang iyong salita. Matungtungan namin to, malakaran, at maisapamuhay. Natitingnan namin yung sarili namin kung paano mo kami tingnan, because that's how we really need to think ourselves, ought to think of ourselves and ought to see kung paano mo kami tingnan. Yun lang naman ang dapat namin isipin. Paano mo kami tingnan?
Not even kung paano kami tingnan ng ibang tao. Not even kung paano kami tingnan ng mundo. But God, what you think about us. That's the sole purpose. Primary purpose namin. Paano mo kami tinitingnan? Thank you, God. Tas po natin mga kamay sa Diyos na mabiyaya, sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na hindi kailanman mapapagod na magmahal sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga anak. Umagos, dumaloy, rumagasa ang kahabagan, ang pag-ibig, ang kapayapaan ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa lahat ng inyong tinatangkilik. Simula sa araw na to at sa buong linggong ito. Proteksyon, probisyon, ang nawa maranasan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen. Pasensya na po. May naka-emergency lang. Okay, victory song po tayo. Sige po. Okay, thank you. Ayan, amen. Okay, good morning po ulit sa bawat isa. Ati po awitin ng banal ang ating Panginoon. Amen. Yes, oh God, tunay nga po, ikaw ay banal. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Minsan pa banal. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Ang pupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos ng kadakilaan, ang buong sanlibutan. Napupulo ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan, ang buong sanlibutan. Napupulo ng kalwalhatian ng lubos na kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan, ang buong sanlibutan. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Misa pa banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Amen! Salamat po. God bless you. See you po next Sunday. God bless you po. Purihin ang Panginoon.